Ang umaalulong na tunog ng sirena ang pumunit sa katahimikan na bumabalot kay Christine. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang una niyang nakita ay hindi ang pamilyar na kisame ng kanyang silid, kundi ang kumukurap na ilaw sa loob ng isang ambulansya. May matalas na amoy ng dugo at gasolina sa hangin. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang matinding kirot na gumagapang mula sa kanyang tagiliran at kumakalat sa buong tiyan. Miss Christine, naririnig mo ba ako?" Isang boses ng lalaki ang tumawag sa kanya. Sinubukan niyang lumingon. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Dr. James, isa sa mga emergency physician sa ospital na pinagtatrabahuan niya. Ang profesional na pag-aalala sa mukha nito ay hindi na itago ang bakas ng pagkagulat. James, hirap na salita ang lumabas sa kanyang bibig, parang buhangin na dumadaan sa kanyang lalamunan. Anong nangyari na aksidente ka, Christine? May bumanggang truck sa kotse mo, malumanay. Pero diretsong paliwanag ni James habang sinusuri ang IV line na nakakabit sa kanyang braso. May internal bleeding ka. Papunta na tayo sa ospital para sa surgery. Surgery. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang pangalawang bangga. Biglang nawala ang lahat ng sakit sa kanyang katawan at napalitan ito ng isang matinding takot na hindi para sa sarili niya. Ang mga anak ko, bulong niya, hinawakan ng braso ni James, sina Max at Mia. Nasa bahay sila kasama ng babysitter. Hanggang 8:00 lang siya. Tumingin si James sa kanyang relo. 7:15 pa lang. May 45 minuto ka pa. 45 minuto. 45 minuto para hanapan ng magbabantay ang kanyang kambal na anak habang siya ay ooperahan para iligtas ang sarili niyang buhay. Isang alaala. Mula kaninang umaga, ang sumagi sa kanyang isipan, isang paalala ng kanyang walang katapusang pagod. Kagagaling lang niya sa isang 36 na oras na duty. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng pahinga. Pagdating niya sa bahay, ang una niyang ginawa ay halikan ang natutulog na mga anghel sa kanilang kuna. Si Max, na may buhok na, katulad ng sa kanya, at si Mia na nakuha ang kanyang mga mata. Sila ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. Habang naghahanda siya ng almusal, narinig niya ang pag-ring ng kanyang telepono. Nakikita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Mama Imelda. "Hello, Ma," sagot niya habang pinipilit na itago ang pagod sa kanyang boses. "Christine, anak," sabi ni Imelda. Sa kabilang linya, ang tono nito ay kaswal, na tila ba hindi siya nanggaling sa halos 2 araw na trabaho. Kailangan sana ni Angelica ng pambili ng bago niyang drone para daw sa content creation niya. Alam mo na, para sa travel vlogs niya. Napapikit si Christine. Si Angelica ang kanyang nakatatandang kapatid, ang bituin ng pamilya. Isang lifestyle influencer na ang buong buhay ay umiikot sa pagpapakita ng isang perpektong imahe sa social media. Isang imaheng pinunduhan sa loob ng 8 taon ng kanyang pagod at dugo. "Makakapadala ko lang po ng allowance niya noong 1 linggo," mahinahon niyang sagot. "Iba ito, anak. Importante ito para sa career niya." "Sige na, konti lang naman. Para din naman sa pamilya ang tagumpay niya." Di ba, walang nagawa si Christine kundi pumayag, gaya ng dati, gaya ng lagi. Nag-transfer siya ng pera mula sa kanyang savings account, ang account na dapat sana ay para sa kinabukasan ni na Max at Mia. Iyon ang huling pag-uusap nila bago siya umalis para sa isa pang duty bago mangyari ang aksidente. Ngayon, habang nakahiga sa ambulansya, ang pakiusap na yon ay parang isang mapait na lason. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang kanyang cellphone. Basag ang screen nito at may bahid ng kanyang dugo. Pinindot niya ang numero ng kanyang ama, si Victor. 4 na beses itong nag-ring bago may sumagot. "O Christine," napatawag ka-impatsyenteng tanong ni Victor. Rinig niya ang ingay sa background. Mga boses tawanan.
Papa, tulong. Halos pabulong na sabi ni Christine, bawat salita ay may kasamang sakit. Naaksidente ako. Papunta ako sa ospital. Kailangan kong maoperahan. Pakiusap, Papa, kailangan ko kayo ni Mama para bantayan ang kambal kahit ilang oras lang. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang ama, malayo na parang tinatakpan ng mikropono. Si Christine, na aksidente daw. Sumunod ang matalas at iritadong boses ng kanyang ina. Ano na naman, aalis na tayo, di ba? Huwag mong sabihing sisirain niya ang plano natin. At sa likod ng lahat ng yon, ang malinaw at walang pakialam na tawa ni Angelica. Ang tawanan na yon ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Christine. Biglang naputol ang linya, Papa, Papa. Sigaw niya pero wala nang sumasagot. Pagkatapos ng ilang segundo, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang notifikasyon mula sa kanilang family group chat. Ang mensahe ay mula sa kanyang ina. Binasa niya ito. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Umiikot ang kanyang mundo, pero ang mga salita ay nananatiling malinaw at malupit. Christine, lagi ka namang pabigat. Aalis kami papuntang Palawan, kasama si Angelica ngayong gabi. Matagal na namin itong plano. Bahala ka na sa buhay mo. At sa ilalim ng mensahe may isang larawan. Si Angelica nakasuot ng mamahaling sun hat, hawak ang kanyang pasaporte at plane ticket, nakangiti ng napakatamis sa harap ng airport departure screen. Ang flight ay papuntang Palawan, isang luxury resort na ilang buwan nang ipinagmamalaki ni Angelica sa kanyang social media. Isang tawang walang tunog ang kumawala sa dibdib ni Christine, isang tawa ng pagkasuklam at sakit. Ito na pala iyon. Ito ang halaga niya sa kanila. Isang abala, isang pabigat. Habang siya ay nag-aagaw buhay, sila ay abala sa paghahanda para sa isang marangyang bakasyon. Ang 8 taon ng sakripisyo, ang daan-daang libong pisong, ipinadala niya buwan-buwan para sa mortgage, para sa health insurance, para sa bawat kapritsyo ni Angelica, lahat ay naglaho sa isang iglap. Nakita ni Dr. James ang pagbabago sa kanyang mukha. Nakita nito ang mensahe sa screen ng kanyang telepono. Hindi ito nagsalita, pero ang awa at galit sa mga mata nito ay sapat na. Nawalan ng lakas ang kamay ni Christine at nabitawan niya ang telepono. Ang sakit sa kanyang tiyan ay wala ng kwenta kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Tumingin siya sa kisame ng ambulansya, sa kumukurap na ilaw na tila nangungutya sa kanya. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata, mainit at mapait. Dito na nagtatapos. Habang ang sirena ay patuloy na umaalulong at ang ambulansya ay palapit ng palapit sa ospital, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Christine. Isang desisyon na isinilang mula sa pinakamatinding sakit at pagtataksil. Tapos na ang pagiging convenient, tapos na ang pagiging exploitable. Mula sa gabing ito, mag-isa na lang siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang isiping iyon ay hindi nakakatakot. Ito ay isang pangako ng kalayaan. Ang ekspresyon sa mukha ni Dr. James ay isang pinaghalong galit at hindi makapaniwalang awa. Nakita niya ang bawat salita sa screen ng telepono ni Christine, ang malupit na mensahe mula kay Imelda at ang kasunod na larawan ni Angelica sa airport. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono mula sa nanlalambot na kamay ni Christine at inilagay sa kanyang bulsa. Huwag mo na muna itong isipin, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas propesyonal, isang kalasaglaban sa emosyon ng sandaling iyon. Kami na ang bahala sa iyo. Ipinikit na lang ni Christine ang kanyang mga mata habang mabilis na itinutulak ang stretcher papasok sa emergency room. Ang matinding ilaw sa kisame ay mabilis na dumadaan at ang bawat tunog, ang pag-uusap ng mga nurse, ang kalansing ng mga metal na instrumento, ay tila nagmumula sa malayo. Dinala siya sa isang malamig na silid ang operating room
At doon, habang ipinapasok sa kanyang sistema, ang anesthesia nagsimulang maglakbay ang kanyang isipan sa mga anino ng nakaraan. Ang una niyang nakita ay ang sarili niya nakatayo sa labas ng university auditorium, suot ang kanyang itim na toga at graduation cap. 4 na taon ng walang tulog na gabi sa medisina. Tapos na. Ito dapat ang isa sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang ibang mga pamilya na nag-iiyakan sa tuwa at nag-aabutan ng mga bulaklak, mag-isa lang siyang naghihintay. 2 oras silang huli. Dumating ang kanyang mga magulang na walang dalang bulaklak, walang nangiti ng pagmamalaki. Pasensya na anak, sabi ni Imelda, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nagkaroon kasi ng emergency si Angelica. Yung investor niya biglang gustong makipag-meeting. Kailangan namin siyang ihatid at samahan para sa emotional support. Walang selebrasyon, walang hapunan. Isang mabilis na litrato lang sa parking lot bago sila nagmamadaling umalis dahil kailangan sila ni Angelica. Ang parking lot na yon ang naging tropeyo niya para sa 8 taon ng pagsusunog ng kilay. Ang alaala ay nagbago. Nasa isang pawn shop siya ngayon. 5 taon na ang nakalipas. Mahigpit niyang hawak sa kanyang palad ang isang gintong kwintas na may pendant na bulaklak ng sampagwita, ang nag-iisang alaalang naiwan sa kanya ng kanyang lola Pilar. Kinakapos sila noon. Ang kanyang amang si Victor ay nalugi sa isa na namang business venture na mabilis pumasok. Malaki ang utang nito at may mga taong naniningil na sa kanilang bahay. Ito na lang ang paraan, Papa, sabi niya kay Victor nung gabing iyon habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi tumutol ang kanyang ama. Kinuha lang nito ang perang pinagbentahan na parang yon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Salamat, anak. Babawi din si Papa. Isang pangakong hindi kailanman natupad. Ang kwintas na yon, ang alaala ng pagmamahal ng kanyang lola, ay naging abo para lang takpan ang isa sa maraming kabiguan ng kanyang ama. Nagising si Christine sa isang malabong mundo ng puti. Ang recovery room, may mahinang ugong mula sa mga makina sa tabi niya at isang mapurol na kirot sa kanyang tagiliran. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang panaginip na pinapatakbo ng painkillers at IV drips. Sinusuri siya ng mga nurse. Binisita siya ni Dr. James, araw-araw nagdadala ng kape at tahimik na pakikiramay. Ngunit sa bawat paggising niya, ang una niyang ginagawa ay tingnan ang kanyang telepono, umaasa sa isang tawag, isang text. Kahit isang mensahe lang na nagtatanong kung buhay pa ba siya. Wala. Sa 3 araw, hindi niya na natiis. Hiniram niya ang telepono ng nurse at binuksan ang social media account ni Angelica. Doon sa harap ng kanyang mga mata ay ang katotohanan na mas masakit pa kaysa sa kanyang operasyon. Mga larawan ni Angelica na nakabikini sa isang puting buhanginan. Isang video ng kanilang pamilya, si Victor, si Imelda, si Angelica, na masayang nagtatawanan habang kumakain sa isang mamahaling restaurant sa tabi ng dagat. Ang caption ni Angelica, "Creating the best memories with the best family. So blessed to have parents who support my dreams." Palawan Getaway. Family. Everything. Family is everything. Ang mga salitang yon ay sumunog sa kanyang kaluluwa. Habang siya ay nakahiga sa ospital duguan at halos mamatay sila, ay lumilikha ng magagandang alaala. Ang dugo at pagod niya ang nagpondo sa bawat ngiti nila sa litratong iyon. Iyon na ang huling patak. Ang huling hibla ng pag-asa at pag-ibig na natitira sa kanya para sa kanila ay naputol. Bigla ang lahat ay naging napakalinaw. Nurse, tawag niya sa pumasok na babae sa manggi. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. "Maaari ko bang mahiram ang laptop ko?" "Sigurado po kayo, doktora. Kailangan niyo pong magpahinga," nag-aalalang sagot ng nurse. "May kailangan lang akong ayusin." Importante ito, sagot ni Christine, isang determinasyon ang bumalatay sa kanyang mukha
na ngayon lang nakita ng nurse. Nang maiabot sa kanya ang laptop ang kanyang mga kamay na nanginginig kanina, sa ambulansya ay naging matatag. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tiyak at may layunin. Nag-login siya sa kanyang online banking account. Tumambad sa kanya ang listahan ng mga transaksyon. 8 taon ng mga automatic transfer, regular, walang palya, PHP 45,000, mortgage payment, BDO housing loan, PHP 1,000, insurance premium, Film Life, PHP 20,000, monthly allowance. Angelica Reyes, parang isang listahan ng mga kasalanan. Mga kasalanan hindi niya ginawa, ngunit siya ang nagbayad. Isa-isa pinindot niya ang mga ito. Isa-isang salita ang lumabas sa screen. Cancel scheduled transfer. Yes, walang luha. Walang pag-aalinlangan. Ang bawat pag-click ay parang isang pagputol ng kadena na matagal nang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang pakiramdam ay hindi galit kundi isang malalim at nakakapagpalayang kapayapaan. Matapos ang mga transaksyon sa bangko, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang contacts, Victor Reyes Papa. Pinindot niya ang 3 tuldok sa gilid. Block this number. Imelda Reyes Mama. Block this number. Angelica Reyes, block this number. Pagkatapos binuksan niya ang kanilang family group chat, tinignan sa huling pagkakataon ang mensahe ng kanyang ina at ang larawan ni Angelica. Leave group, delete chat. Nang matapos ang lahat, isinara niya ang laptop at ibinalik sa nurse. Humiga siya sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Ang bigat na matagal na niyang dinadala, na halos makalimutan na niyang nandoon pala, ay biglang naglaho. Ang katahimikan sa kanyang silid sa ospital ay hindi na katahimikan ng kalungkutan. Ito na ang katahimikan ng kalayaan. Lumipas ang 2 linggo. Ang mga sugat ni Christine ay unti-unti nang naghihilom, ngunit ang sakit ay nananatili. Isang paalala ng gabing iyon na bumago sa lahat. Pinayagan na siyang umuwi ng mga doktor na may mahigpit na bilin na magpahinga at iwasan ang mabibigat na gawain. Mas madaling sabihin kaysa gawin para sa isang ina ng 2 aktibong 3 taong gulang na bata. Ang kanyang maliit na apartment ay naging kanyang santuwaryo. Ang ingay ng tawanan ni na Max at Mia ang naging musika sa kanyang mga araw, pinalitan ang katahimikang dala ng sakit at pag-iisa sa ospital. Ang kanyang buhay ay naging simple magluto ng almusal, magbasa ng mga kwentong pambata at magpatulog ng kambal sa hapon. Sa bawat sandaling iyon, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagbabalik ng kanyang lakas. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga bayarin, nakatanggap siya ng isang email mula sa bangko. Isang automated notification. Subject overdue payment notice. Housing loan account number 10234567890. Ang account number ng bahay ng kanyang mga magulang. Tinitigan niya ang email. Sa loob ng 8 taon, siya ang sumisigurong hindi kailanman lumalampas sa due date ang bayad na yon. Ang abisong ito ay ang unang konkretong epekto ng kanyang desisyon. Inaasahan niya ang galit, ang mga panunumbat. Ngunit ang naramdaman niya ay wala. Isang blangkong pakiramdam. Isinara niya ang email at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang kape. Hindi na niya ito problema. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makatanggap ng mga text message mula sa mga hindi kilalang numero. Hindi niya kailangang buksan ang mga ito para malaman kung kanino galing. Ang mga salitang nababasa niya sa preview ay sapat na. Christine, anong kalokohan ito? Bakit tumatawag ang bangko? Sumagot ka sa tawag namin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito ang igaganti mo. Hindi mo alam kung anong sinisira mo. Pamilya tayo. Bawat mensahe ay binubura niya ng hindi binabasa ng buo. Ang mga salitang dati ay kayang-kaya siyang saktan at pagyiltihin
ay wala ng epekto ngayon. Para silang mga batong ibinabato sa isang pader na bakal. Isang Sabado ng umaga, abala si Christine sa pagluluto ng paboritong pancake ni na Max at Mia. Ang amoy ng butter at syrup ay pumuno sa kusina. Si Max ay seryosong nagpapatong-patong ng kanyang mga laruang bloke, habang si Mia naman ay tuwang-tuwa sa paggiba ng mga ito. Ito ang kanyang bagong normal. Isang payapang umaga na walang mga tawag na humihingi ng pera, walang mga dramang kailangang ayusin, at biglang may kumatok sa pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay malakas madiin at sunod-sunod. Tila ba walang pasensya ang taong nasa labas. Agad na tumaas ang kanyang kaba. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang mga magulang. Nahanap nila ako. Hindi pa siya handa. Hindi niya alam kung kailan siya magiging handa. Naharapin sila. Sandali lang mga anak, sabi niya sa kambal. Pinilit na maging kalmado ang kanyang boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Bawat hakbang ay may kasamang pag-aatubili. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na butas ng pinto, ang peephole, at ang kanyang hininga ay biglang napigil. Ang taong nakatayo sa labas ay hindi ang kanyang ama o ina. Ito ay isang matangkad na lalaki, nasa mga 70 anyos, na may buhok, na kulay pilak, at maayos na nasuklay. Ang kanyang tindig ay tuwid at may awtoridad, isang tindig na hinulma ng 40 taon sa hudikatura. Ang kanyang mga mata na kulay asul at matalas ay mga matang huli niyang nakita halos 3 taon na ang nakalipas. Si Don Arturo, ang kanyang lolo, sa panig ng kanyang ina. Laging may dahilan ng kanyang mga magulang kung bakit hindi sila makadalaw. Masyadong malayo, masyadong abala, masyadong magastos. Ang totoo, iniiwasan nila si Don Arturo dahil ito lang ang nag-iisang tao sa pamilya na hindi nila kayang paikutin sa kanilang mga daliri. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang pinto. Ang unang ginawa ni Don Arturo ay hilahin siya para sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagparamdam ng sakit sa kanyang hindi pa lubusang gumagaling na sugat, ngunit kasabay nito ay nagbigay ng isang pakiramdam ng kaligtasan. Apo ko, sabi ng matanda, ang kanyang boses ay magaspang at puno ng emosyon. Hayaan mong tingnan kita. Humiwalay ito sa yakap at sinuri ang kanyang mukha. Pagkatapos ay bumaba ang tingin sa kanyang tiyan kung saan nakapatong ang kanyang kamay bilang proteksyon. Lolo, paano niyo po nalaman, hirap na tanong ni Christine? Isang matigas na ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Don Arturo. Sinabi sa akin ng Tita Pilar mo ang lahat. Tinawagan niya ako noong gabing nasa ospital ka. Si Pilar, ang nakababatang kapatid ng kanyang ina, ang tanging kamag-anak na laging kumukwestiyon sa paraan ng pagtrato sa kanya. Lolo, hindi niyo na po kailangang. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay, pinutol ang kanyang sasabihin. Wala kang kailangang ipaliwanag, Christine. Pero ako, may kailangan akong sabihin. May kinuha siya mula sa loob ng kanyang coat, isang sobre na gawa sa mamahaling papel formal at elegante. Isang imbitasyon, ang aking ika-75 kaarawan sa susunod na Sabado, sabi ni Don Arturo. Naroon ang buong pamilya. Ang mga mata nito ay tumitig sa kanya, puno ng isang determinasyon na hindi matitinag, at may mga bagay na kailangang marinig ng lahat. Pinapasok ni Christine si Don Arturo sa kanyang maliit na apartment. Ang bigat ng presensya ng matanda ay tila pumuno sa bawat sulok ng silid. Agad na naagaw ng kambal ang atensyon ng kanilang lolo sa tuhod. Si Max, na hindi takot sa mga estranghero, ay agad na ipinakita ang kanyang mga laruang sasakyan, habang si Mia naman na mas mahiyain ay nagtago sa likod ng mga binti ni Christine, sumisilip paminsan-minsan. Isang malambot na ngiti ang lumitaw sa karaniwang seryosong mukha ni Don Arturo. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata.
Kamukhang kamukha kayo ng inyong ina noong bata pa siya. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Parehong matigas ang baba. Naghanda si Christine ng 2 tasa ng kape at umupo sa tapat niya sa kanilang maliit na mesa sa kusina. Sa loob ng ilang minuto, pinanood lang nila ang mga bata na naglalaro. Tila ba kapwa sila nag-iipon ng lakas ng loob para sa pag-uusapang kailangan nilang harapin. Lolo, paano niyo nalaman ng lahat ang tungkol sa aksidente basag ni Christine sa katahimikan? Sumimsim si Don Arturo sa kanyang kape bago sumagot. Tumawag sa akin si Pilar nung gabing iyon. Galit na galit siya. Nabalitaan niya sa isa sa mga pinsan ninyo na nasa ospital ka nang ikwento niya sa akin ang ginawa ng mga magulang mo. Huminto ang matanda, ang kanyang panga ay tumigas. Matagal ko nang pinapanood ito, Christine. Ang paraan ng pagtrato sa iyo ni na Imelda at Victor kumpara kay Angelica. Matanda na ako pero hindi ako bulag. Napayuko si Christine, tinititigan ng itim na kape sa kanyang tasa. Akala ko po ako lang ang nakakaisip na baka ini-exaggerate ko lang ang lahat. Hindi, mariing sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng bigat ng isang taong ginugol ang 4 na dekada sa paghihiwalay ng katotohanan sa kasinungalingan. Naging hukom ako sa loob ng 40 taon. Alam ko kung paano magbasa ng tao. Alam ko kung ano ang hitsura ng paboritismo at alam ko kung ano ang hitsura ng pagsasamantala. Sumandal siya, paharap ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya. Sabihin mo sa akin, naitago mo pa ba ang mga record ng perang ipinadala mo sa kanila? Dahan-dahang tumango si Christine, ang kanyang spreadsheet, ang bawat bank transfer, ang bawat resibo. Lahat po, sa loob ng 8 taon, magaling. Sabi ni Don Arturo, sumandal muli sa kanyang upuan. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata, isang kislap na pamilyar kay Christine. Mula sa mga lumang larawan ng kanyang lolo, sa loob ng korte, ang kislap ng isang taong naghahanda para sa isang kaso. Gusto kong ihanda mo ang isang buod. Bawat bayad, bawat petsa, bawat halaga. I-print mo ang lahat. Bakit po? Tanong ni Christine, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Dahil sa birthday party ko, sabi ni Don Arturo, ang kanyang tono ay kalmado, ngunit may diin. Sa harap ng buong angkan, balak kong ilabas ang katotohanan. Ang mga salita ay tumama kay Christine na parang isang malakas na sampal. Ang ideya ay parehong nakakatakot at nakakatukso, ang magkaroon ng katarungan. Ang marinig na kinikilala ng iba ang kanyang mga sakripisyo. Pero lolo, ayokong sirain ang pamilya. Mahinang sabi niya. Ang takot na itinanim sa kanya ng kanyang ina na siya ang magiging dahilan ng pagkasira ng lahat ay malalim pa rin ang pagkakabaon. Umiling si Don Arturo. Ang katotohanan ay hindi naninira, Christine. Nagpapalaya ito. Ang kasinungalingan ang sumisira. Ang bahay na itinayo nila sa pundasyon ng iyong sakripisyo ay matagal nang sira. Oras na para gumuho ito. Paano kung kamuhian nila ako? Ang takot ay lumabas sa kanyang boses. Iniabot ni Don Arturo ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay ni Christine. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na, ngunit matatag. Ang mga taong mahalaga ay hindi ka kamumuhian, at ang mga kamumuhian ka ay hindi kailanman naging karapat-dapat sa iyo. Tumingin si Christine sa kanyang lolo. Sa mga matang yun nakita niya, hindi lang ang isang hukom, kundi isang tagapagtanggol. Isang taong handang ipaglaban siya noong panahong hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang sarili. Sa loob ng 8 taon, mag-isa niyang dinala ang kanyang mga laban. Ngayon sa unang pagkakataon, may kakampi siya. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tawanan ni na Max at Mia. Ang tunog na yon ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas
na kailangan niya. Hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa kinabukasan na gusto niyang ibigay sa kanyang mga anak, isang kinabukasan na malaya sa lason ng obligasyon at panunumba. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang lolo at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot o pag-aalinlangan, kundi ng isang bagong tuklas na determinasyon. "Sige po, lolo," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. "Gagawin ko." Tumango si Don Arturo, isang maliit ngunit makahulugang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang plano ng hukom ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, si Christine ay hindi lang isang biktima o isang testigo. Siya na ang nagsasakdal. Ang sumunod na linggo ay naging isang ulap ng paghahanda. Ginugol ni Christine ang kanyang mga gabi pagkatapos matulog ang kambal sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang spreadsheet na halos isang dekada na niyang itinatago, isang digital na talaan ng kanyang pagiging martir. Bawat linya ay isang hiwa sa kanyang puso. January 2016, PHP 45,000. Mortgage, February 2016, PHP 8,000. Car repair Victor, March 2010 na PHP 50,000. Capital for Angelica's online boutique failed. Habang iniprint niya ang bawat bank statement, bawat confirmation ng transfer, ang bigat ng papel sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng 8 taon na pasan niya sa kanyang balikat. Inilagay niya ang lahat sa isang simpleng folder na kulay Manila. Nang makita niya ang kapal nito, isang tumpok ng ebidensya ng kanyang sakripisyo, naramdaman niyang nasusuka siya. Ang isang ilog ng pera, buwan-buwan, taon-taon ay dumaloy mula sa kanya patungo sa kanila nang walang anumang bumabalik. 3 araw bago ang party, dumating ang kanyang tita Pilar. Si Pilar ay nasa mga 50 anyos, may matalas na dila at mga matang nakakakita ng lahat ng bagay. Siya ang itinuturing na black sheep ng pamilya dahil sa kanyang pagtangging magpanggap na perpekto ang lahat. Pagkapasok pa lang niya sa apartment, niyakap niya si Christine ng mahigpit. "Handa ka na ba para dito?" Tanong niya, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala at paghanga. Tumango lang si Christine at iniabot ang folder. Umupo si Pilar sa mesa at sinimulang basahin ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas madilim. Ang kanyang mga labi ay numinipis sa galit. Paminsan-minsan maririnig siyang bumubulong ng mga mura sa ilalim ng kanyang hininga. Nang matapos siya, isinara niya ang folder ng may diin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. 11 milyong piso. Sabi ni Pilar, ang kanyang boses ay patag at walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa pagsigaw. "Christine, naiintindihan mo ba kung ano ito?" "Alam ko po," mahinang sagot ni Christine. "Hindi." Umiling si Pilar. "Ito ay higit pa sa kinikita ng karamihang Pilipino sa loob ng 10 taon na pagtatrabaho. Ginawa mo ito habang nagre-residency ka, habang buntis ka, habang mag-isa mong pinalalaki ang mga anak mo." Itinuro niya ang folder at tinawag kanilang pabigat. Napahawak si Christine sa gilid ng map. "Ayokong sirain ang pamilya, tita. Gusto ko lang na makita nila, na aminin nila ang ginawa nila." Tumayo si Pilar at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Christine. "Wala kang sinisira. Pinipigilan mo lang ang isang kasinungalingan. Itinayo nila ang kanilang komportableng buhay sa iyong katahimikan. Wala kang obligasyon na patuloy na ibigay iyon sa kanila." Tumanggo si Christine, ngunit ang kanyang tiyan ay puno ng kaba. Paano kung sa kanila pa rin pumanig ang lahat? Nagkibit balikat si Pilar. "Maaring may ilan. Komplikado ang pamilya, pero malaki ang impluwensya ng Lolo Arturo mo. At ang pinakaimportante, nasa iyo ang katotohanan." Nang gabing iyon, habang nagpapatulog siya ng mga bata, nakatanggap siya ng isang text mula sa isang pinsan
na bihirang niyang makausap. Pinsan narinig ko may away daw kayo nila Tita Imelda. Nagkakalat si Angelica na naging erratic ka daw simula nung maaksidente ka. Just giving you a heads up. Tinitigan ni Christine ang mensahe. Ang kanyang dugo ay biglang uminit. Erratic. Baliw. Sira ang ulo. Ginagawa na nila ang kanilang kwento. Inihahanda na nila ang kanilang depensa bago pa man siya makarating. Sila ang nanakit, sila ang nang-iwan, pero sila pa rin ang gumagawa ng paraan para palabasin na siya ang kontrabida. Isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Hindi siya humihingi ng away, pero tila ba inihahatid ito ng kanyang pamilya sa mismong pintuan niya. Kinuha niya ang folder mula sa mesa. Bawat pahina ay hindi na lang isang resibo ng pera. Naging resibo na ito ng bawat kasinungalingan, bawat pagwawalang bahala, bawat patak ng luha na itinago niya sa loob ng 8 taon. Binuksan niya ang kanyang aparador at pumili ng damit na isusuot para sa Sabado. Isang simpleng navy blue na bestida, propesyonal, disente. Hindi ito isang damit para sa selebrasyon. Ito ay isang uniforme para sa isang laban na hindi niya sinimulan ngunit tatapusin niya. Ang mansyon ni Don Arturo ay nakatayo sa isang malawak na lupain sa isang eksklusibong subdibisyon sa Alabang. May mga puting haligi ito, isang malawak na hardin at ang uri ng katahimikan na sumisigaw ng lumang pera at hindi matitinag na kapangyarihan. Habang minamaneho ni Christine ang kanyang lumang kotse, papasok sa paikot na driveway, naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang mga kamay sa manibela. Nakahanay na ang halos 50 sasakyan mula sa mga mamahaling SUV hanggang sa mga luxury sedan. Narito na ang buong angkan. Nasa likod sa kanilang mga car seat sina Max at Mia ay tuwang-tuwang nag-uusap tungkol sa malaking bahay at sa mga lobo na nakikita nila sa mga bintana. Ang kanilang inosenteng kasiyahan ay isang matamis, ngunit masakit na kaibahan sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang bag at naramdaman niya ang bigat ng folder sa loob nito. Ito ang kanyang kalasag at ang kanyang espada. Pagpasok niya sa malaking pinto, ang eksena ay parang isang pelikula. May isang string quartet na tumutugtog sa isang sulok. Ang mga waiter na naka-uniforme ay nag-aalok ng champagne. Ang tunog ng tawanan at mahinang usapan ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier. At kaagad nakita niya sila. Nakatayo malapit sa fireplace ang kanyang pamilya. Si Victor, suot ang kanyang pinakamagandang suit, mukhang kagalang-galang at marangal. Si Imelda, sa isang eleganteng cream-colored dress, tumatawa sa isang bagay na sinabi ng isang kamag-anak. At si Angelica ang sentro ng atensyon, gaya ng dati, nakasuot ng isang designer gown na marahil ay mas mahal pa sa isang buwang sahod niya, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Nakita nila siya sa parehong sandali. Ang tawa ni Imelda ay biglang namatay. Ang mukha ni Victor ay nanigas. At si Angelica? Ang ngiti sa mukha ni Angelica ay nanatili, ngunit ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Sa isang mahabang sandali, walang gumalaw. Pagkatapos si Angelica, na parang isang reyna na lumalakad sa kanyang korte, ang unang lumapit. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kumpiyansa at isang pahiwatig ng pang-iinsulto. "Oh, Christine!" Sabi niya, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit. Idinampi niya ang kanyang pisngi sa pisngi ni Christine, isang halik na walang init. "Nakarating ka pala. Narinig namin ang tungkol sa aksidente mo. Sana naman walang seryoso." Tiningnan siya ni Christine ng diretso sa mata. Hindi siya kumurap. "Isang ruptured spleen at internal bleeding. Muntik na akong mamatay.
Ang perpektong ngiti ni Angelica ay bahagyang natigilan. Sabi ni Mama, simpleng banggaan lang daw. Wala kasi si Mama doon. Sagot ni Christine, inilipat si Mia sa kabilang braso. Wala kayo doon. Sa isang iglap nabasag ang composure ni Angelica. Pagkatapos ay mabilis niya itong ibinalik. Tinapik ang braso ni Christine nang may pekeng simpatya. Well, mukha ka namang maayos na ngayon. Iyon ang importante. Lumayo si Angelica ngunit naramdaman na ni Christine ang unang dagundong ng kulog. Simula pa lang ito. Habang umiikot si Christine sa party, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may pagtataka. Maliwanag na nauna nang kumalat ang bersyon ng kwento ng kanyang pamilya. Siya ang problemado, ang hindi matatag, ang anak na walang utang na loob. Habang kumukuha siya ng fruit punch para sa kambal, narinig niya ang boses ni Angelica, sinadyang lakasan para umabot sa buong silid. Nag-aalala talaga ako para kay Christine, sa totoo lang. Sabi ni Angelica sa isang grupo ng mga tita at pinsan na malapit sa dessert table. Talagang naapektuhan siya ng aksidente. Kung ano-ano ng kakatwang bagay ang sinasabi niya. Bigla na lang niya hindi kinakausap sina Mama at Papa nang walang dahilan. Nanatili siyang nakatalikod, ngunit ang bawat salita ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa kanyang likod. Sumali si Imelda sa usapan, pinupunasan ng kanyang mga mata gamit ang isang panyo. Sinubukan na namin ang lahat. Mga tawag, mga text, ayaw niyang sumagot. Sa tingin ko nagkakaroon siya ng breakdown. Kawawa naman. Bulong ng isang tao. Sensitive talaga yan. Dagdag ni Angelica. Naaalala niyo ba kung gaano siya kadramatiko noong teenager pa siya? Palagay ko masyado nang mabigat para sa kanya ang pagiging single mom. Naramdaman niya ang mga tingin sa kanya, mga tinging puno ng awa, mga bulungan ng pag-aalala. Wala siyang sinabi. Inabot lang niya kay Max ang baso ng juice at hinaplos ang buhok ni Mia. Lumapit sa tabi niya si Tita Pilar, ang kanyang boses ay mababa at nag-aapoy sa galit. 1 linggo na nilang ginagawa yan. Tumatawag sa mga kamag-anak, nagtatanim ng mga ideya. Alam nilang may darating at sinusubukan kanilang siraan muna. Alam ko po, sagot ni Christine. Okay ka lang ba? Tumingin si Christine sa kabilang dako ng silid, kung saan nakaupo si Don Arturo. Pinapanood ng matanda ang eksena na may ekspresyong hindi mabasa, isang baso ng whiskey sa kanyang kamay. Binigyan siya nito ng isang bahagyang tango. Okay lang ako? Sabi niya kay Pilar. Hayaan mo silang magsalita. Biglang tumahimik ang silid. May isang tumunog ng baso gamit ang isang kutsara. Tumayo si Don Arturo mula sa kanyang upuan. Sa edad na 75, ang kanyang presensya ay nag-uutos pa rin ng atensyon, tulad ng isang hukom na papasok sa kanyang korte. Bawat mata sa silid ay napalingon sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa selebrasyon, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at umaabot sa bawat sulok. May ilang bagay akong gustong sabihin. Ang hangin sa silid ay nagbago, naging mabigat, naging seryoso. Ito na. Ngunit bago pa man makapagpatuloy ang kanyang lolo, humakbang pasulong ang kanyang ama. Dad, sandali. Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay kontrolado, ngunit bakas ang tensyon sa kanyang panga. Bago po kayo magsalita, may isang bagay na dapat malaman ng pamilya. Ito na ang bagyo. At nasa gitna nito si Christine, mahigpit na hawak ang kanyang mga anak, naghihintay sa unang pagtama ng kidlat. Itinaas ni Don Arturo ang isang kilay. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Victor. Sige Victor, pakinggan natin ang sasabihin mo. Humarap si Victor sa mga panauhin. Ang kanyang postura ay nagbago. Siya na ngayon ang mapag-arugang ama na labis na nag-aalala para sa kanyang anak. Bawat galaw niya ay kalkulado, isang pag-arte para sa simpatya ng kanilang angkan. Tulad ng maaaring narinig na ng karamihan sa inyo,
Panimula niya na may malungkot na ngiti ang aking anak na si Christine ay dumadaan sa isang mahirap na panahon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa direksyon ni Christine. Pagkatapos ng kanyang aksidente, siya ay naging nalilito, malayo. Bigla na lang niya kaming hindi kinakausap ng kanyang ina. Humakbang si Imelda sa tabi niya, hawak pa rin ang panyong pandrama. Gusto lang naman namin ang pinakamabuti para sa kanya. Sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hinanakit. Pero nagkakalat siya ng mga masasamang kasinungalingan tungkol sa amin. Sinasabi niyang inabandonan namin siya, na hindi namin siya mahal. Isang bulungan ng awa ang kumalat sa silid. 40 pares ng mga mata ang nakatitig ngayon kay Christine, mga matang puno ng paghusga. Sinubukan naming maging pasensyoso pagpapatuloy ni Victor, pero napakasakit. Ibinigay namin sa batang iyan ang lahat. Lahat-lahat umalingaw-ngaw ang boses ni Angelica mula sa kabilang panig. Sinasabi pa niya na tumanggi raw kaming tulungan siya nung naaksidente siya na isang malaking kasinungalingan. Siguradong may hindi lang siya naintindihan. Kawawa naman sila. Narinig ni Christine na bulong ng isang tita na malapit sa kanya. Nanatiling nakatayo si Christine, hindi makagalaw. Isinubsob ni Max ang kanyang mukha sa leeg niya, nararamdaman ang tensyon sa hangin. Ang boses ni Don Arturo ay pumutol sa lahat ng bulungan, hindi malakas ngunit matalas na parang isang patalim. Tapos ka na ba, Victor? Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat sa likod nito ay nagpatigil sa lahat. Ang kumpiyansa sa mukha ni Victor ay biglang naglaho. Naisip ko lang po na dapat malaman ng pamilya ang nangyayari. Ang dapat malaman ng pamilya ay ang katotohanan, putol ni Don Arturo, at balak kong ibigay iyon sa kanila. Lumakad si Don Arturo patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may sukat at layunin. Huminto siya sa tabi ng fireplace at ang buong silid ay naging kanyang korte. Nakinig ako sa inyong mga hinaing, Victor, Imelda, Angelica, sabi niya. Nagpinta kayo ng isang malinaw na larawan ng isang problemadong babae na tumalikod sa kanyang mapagmahal na pamilya. Huminto siya, hinayaang lumutang ang mga salita sa hangin. Ngayon ako naman ang magtatanong. Naging hindi komportable si Victor. Dad, palagay ko hindi ito ang tamang lugar para dito. Ito mismo ang tamang lugar. Tumigas ang boses ni Don Arturo. Pamilya ito. At dapat alam ng mga pamilya ang katotohanan tungkol sa isa't isa. Humarap siya sa kanyang manugang. Victor, isang simpleng tanong. Sino ang nagbabayad ng mortgage ng bahay ninyo sa loob ng nakaraang 8 taon? Ang kulay ay nawala sa mukha ni Victor. Ano? Ang mortgage ninyo? 45,000 piso kada buwan sa loob ng 76 na buwan. Sino ang nagbabayad? Ang mga mata ni Victor ay napunta kay Imelda. Kami ang nagbabayad ng sarili naming mortgage. Talaga ba kinuha ni Don Arturo mula sa loob ng kanyang coat ang folder na kulay Manila? Ang folder ni Christine. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Dahil hawak ko rito ang kompletong record ng bank transfers mula sa account ni Christine papunta sa inyong mortgage company. Bawat buwan, sa loob ng 76 na magkakasunod na buwan, isang malakas na pagbulong ang umalingaw-ngaw sa silid. Hindi totoo yan. Isang malaking hindi pagkakaunawaan na uutal na, sabi ni Imelda. Nag-alok si Christine, hindi namin hiningi. Hindi ko sinasabing tinutukan ninyo siya ng baril, Imelda. Kalmadong sabi ni Don Arturo. Nagtatatag lang ako ng mga katotohanan. Binuksan niya ang folder. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa unang pahina. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Maging ang string quartet ay tumigil na sa pagtugtog. 8 taon basa ni Don Arturo, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na parang isang hukom na nagbabasa ng hatol. Hatiin natin. Mga bayad sa mortgage, 4,320,000 piso.
Tumingin siya mula sa papel. Iyan ang bahay na tinitirhan ni na Victor at Imelda. Ang bahay na inaangkin nilang sila mismo ang nagbabayad. May isang huminga ng malakas. Health insurance premiums, 1,400,000 at 40,000 piso. Nang tanggalin ng kumpanya ni Victor ang kanilang coverage, si Christine ang sumalo ng bayarin. Binuklat niya ang isa pang pahina. Mga pagpapaayos ng sasakyan, maintenance ng bahay, mga biglaang gastusin tinatayang nasa 900,000 piso. Isa pang pahina. Cash gifts at suportang pinansyal para sa mga business venture ni Angelica, mahigit 2 milyong piso. Isinara ni Don Arturo ang folder. Ang tunog ay parang pagbagsak ng martilyo ng hukom. Ang kabuuang halaga, mahigit 8,600,000 piso. Ang katahimikan ay nakakabingi. Si Angelica, sa kabilang panig ng silid, ay namumutla na parang papel. Ang mga kamay ni Victor ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. At si Imelda ay mukhang hihimatayin. Humakbang pasulong si Tita Pilar. Para malinawan ang lahat, sabi niya, ang halagang yan ay higit pa sa kinikita ng isang doktor sa loob ng 10 taon. Ginawa ito ni Christine habang nagre-residency at mag-isang pinalalaki ang kanyang kambal. Ngayon ang mga bulungan ay naging mga salita ng pagkagulat at galit. Ngunit hindi pa tapos si Don Arturo. May isa pa kayong dapat marinig, sabi niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. 2 buwan na ang nakalipas na aksidente si Christine. Malubha. Dinudugo ang kanyang mga panloob na organo at isinusugod sa emergency surgery. Mula sa ambulansya tinawagan niya ang kanyang mga magulang at ito ang text message na natanggap niya bilang tugon. Galing kay Imelda. Babasahin ko ng eksakto. Itinaas niya ang kanyang telepono. Ang buong silid ay nakatingin dito na parang isang sandata. Christine, lagi ka namang pabigat. Aalis kami papuntang Palawan kasama si Angelica ngayong gabi. Matagal na namin itong plano. Bahala ka na sa buhay mo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig. Hindi totoo yan, kinuha mo sa konteksto. Desperadong sigaw ni Angelica. Walang konteksto. Sumabog ang boses ni Tita Pilar na magbibigay katwiran sa pag-abandona sa iyong nag-aagaw buhay na anak. Hindi namin alam na seryoso sigaw ni Victor. Nagtanong ba kayo? Ang tanong ni Don Arturo ay pumutol sa lahat ng kaguluhan. Tinawagan niyo ba siya pabalik? Pumunta ba kayo sa ospital? Katahimikan. Ang nakakabinging katahimikan ng pagkakasala. Ang sagot para sa mga nag-iisip ay hindi at hindi. Biglang si Imelda na napapaligiran na ngayon ng mga mapanuring mata ng kanyang sariling pamilya ay umarte na parang nawalan ng balanse. Ang kanyang mga mata ay pumikit at bumagsak siya sa sahig. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw, ngunit walang sino mang lumapit para tulungan siya. Ang kanyang dramatikong pagbagsak ay sinalubong ng malamig na katahimikan. Ang kanyang pag-arte ay hindi na gumagana. Sa gitna ng kaguluhang yon, dahan-dahang lumakad si Christine pasulong, hawak pa rin ang kanyang mga anak. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hinarap niya ang kanyang ama na nakatayo roon talunan at wasak. Ngayon, sabi ni Christine, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag at umalingaw-ngaw sa buong silid. Maari na ba akong magsalita? Ibinigay ni Christine si Mia kay Tita Pilar na agad itong kinuha at hinawakan naman nang mahigpit ni Max ang kanyang kamay. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang simpleng navy blue na bestida ay isang matinding kaibahan sa kumikinang na gown ni Angelica at sa mamahaling suit ng kanyang ama. Ang lahat ng pag-arte, lahat ng kasinungalingan ay nabaklas na. Ang natira na lang ay ang hubad at masakit na katotohanan. Hindi ako naparito para maghiganti. Panimula ni Christine, ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Naparito ako dahil inimbita ako ni Lolo. At dahil sa loob ng 34 na taon, nabuhay ako sa isang bersyon ng pamilyang ito na hindi totoo. Tumingin siya
ng diretso sa kanyang mga magulang. Si Victor ay nakatayo pa rin na parang estatwa, habang si Imelda ay nakaupo na sa sahig, nakatingala sa kanya na may ekspresyon ng pagkagulat at takot. Ang kanyang pagpapanggap na himatay ay bigo. Naniwala ako sa inyo. Pagpapatuloy ni Christine, ang kanyang tingin ay nakatuon ngayon sa kanyang ina. Naniwala ako noong sinabi ninyong mas kailangan ni Angelica ng suporta dahil mas mahirap ang industriya niya. Noong sinabi ninyong kaya kong mag-isa, naniwala ako at sinubukan kong maging kung ano ang kailangan ninyo sa akin. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito pinunasan. Pero noong gabing iyon, sa ambulansya duguan at takot na takot sa wakas, naintindihan ko. Hindi ako malakas para sa inyo. Ako ay convenient. Hindi ako maaasahan. Ako ay exploitable. At kahit gaano karami ang ibigay ko, hinding-hindi ito magiging sapat para makita ninyo ako sa paraan ng pagtingin ninyo sa kanya. Ilang kamag-anak ang nagsimulang lumapit sa kanya. Isang tita ang humawak sa kanyang braso. Isang pinsan ang tumango na may luha sa mga mata. Christine, anak kami. Sinubukang magsalita ni Victor. Hindi pa ako tapos, putol ni Christine. Natigilan ng kanyang ama. Hindi ko kayo kinamumuhian. Mahinang sabi niya. Pero hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ito. Hindi ko na kayang bilhin ang pagmamahal na dapat sana ay libre. Isang tiyuhin mula sa likuran ang bumaling kay Victor. Paano mo nagawa ito, Victor? Sa buong panahong ito, nabubuhay ka sa pera ng anak mo habang tinatrato mo siyang parang basura. Ang kwarto ay tuluyan ng bumaliktad. Ang simpatsya ay naging galit na nakatutok sa kanyang pamilya. So ano ngayon? Desperadong tanong ni Victor. Pinahiya mo kami sa harap ng buong pamilya. Masaya ka na ba? Umiling si Christine. Hindi ako masaya, Papa. Walang anumang bahagi nito ang nagpapasaya sa akin. Huminga siya ng malalim. Pero hindi rin ako nagsisisi dahil hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa katapatan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, alam ng pamilya natin ang totoo. Hindi ang bersyon ninyo, hindi ang kwento ni Angelica. Ang katotohanan. Sinubukan ni Angelica sa huling pagkakataon. Nakakahiya ito. Ginagawa ninyo kaming parang mga halimaw. Pamilya niya kami. Tama ka. Lumingon si Christine para harapin siya. Nagdadamayan ang pamilya. Kaya nasaan ka noong buntis ako at mag-isa? Nasaan ka noong nag-aalaga ako ng 2 bagong silang na sanggol habang nag-aaral para sa board exams? Nasaan ka noong dinudugo ako sa loob ng ambulansya? Walang naisagot si Angelica. Tumingin si Christine pabalik sa kanyang mga magulang. Mula ngayon, hindi na ako magpapadala ng pera. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil ang suportang pinansyal ay dapat isang regalo, hindi isang obligasyon. At dapat ay parehong direksyon ang daloy nito sa isang pamilyang tunay na nagmamalasakitan. Christine, pakiusap. Umabot ang kamay ni Imelda sa kanya, pero hindi ko rin kayo pinuputol ng tuluyan. Pagpapatuloy ni Christine. Pero kailangan ko ng espasyo, tunay na espasyo. Hindi yung ilang linggo lang ng panunumbat, tapos babalik na naman ang lahat sa dati. Kailangan ninyong pag-isipan ang ginawa ninyo. At kung darating ang araw na kaya ninyo itong aminin, tunay na aminin, baka sakaling meron pa tayong mabubuo. Kinuha niya pabalik si Mia mula kay Tita Pilar. Pero hindi ako aasa. Isang lola sa tuhod ang lumapit sa kanya, hinawakan ng kanyang mga kamay. Patawarin mo kami, apo. Wala kaming kaalam-alam. Sa lahat ng taong ito, akala namin ikaw ang masuwerteng anak. Alam ko po. Mahinang sagot ni Christine. Ganoon dapat ang hitsura. Hindi na nakatiis sina Victor at Imelda. Tumayo si Victor at tinulungang tumayo ang kanyang asawa na ngayon ay humahagulgol na ng totoo. Walang tumulong sa kanila. Walang nagsabing manatili sila. Si Angelica ay sumunod sa kanila, nakayuko ang ulo
tumatangging tumingin sa sinuman. Lumabas sila ng mansyon hindi sa gitna ng palakpakan o papuri, kundi sa gitna ng isang mabigat na katahimikan at mga matang puno ng pagkadismaya at pagkamuhi. Nang maisara ang pinto sa likuran nila, ang katahimikan na naiwan ay hindi awkward. Ito ay parang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Lumapit si Dr. James na tahimik lang na nanonoo. Od sa isang sulok, inimbitahan pala siya ni Don Arturo. Hindi siya nagsalita. Inabutan lang niya si Cristina ng isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at isang pag-unawang hindi nangangailangan ng mga salita. Tumingin si Christine sa paligid. Nakita niya ang kanyang lolo Arturo, ang kanyang tita Pilar, ang kanyang mga pinsan na ngayon ay nasa tabi niya at si Dr. James. Ito ang kanyang pamilya. Hindi nakatali sa dugo, kundi sa katotohanan at pagmamalasakit. At sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman niyang kabilang siya. Sa mga araw at linggong sumunod, sa 75 kaarawan ni Don Arturo, ang mga alon mula sa bagyong iyon ay patuloy na humampas sa pamilya Reyes. Ang kwento ay kumalat na parang apoy sa buong angkan. Hindi ito opisyal na pinag-usapan, ngunit ang bawat tawag, bawat text, bawat pagtitipon ng pamilya ay may bitbit na bigat ng katotohanang isiniwalat noong gabing iyon. Naging abala ang telepono ni Christine, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa mga paniningil o panunumbat. Ito ay mga mensahe mula sa mga kamag-anak na dati ay malayo sa kanya. Pinsan, pasensya ka na. Lagi naming pinaniniwalaan ang kwento nila tita. Hindi namin alam kung ano ang pinagdadaanan mo. Christine, hanga ako sa tapang mo. Kung may kailangan ka para sa mga bata, sabihin mo lang. Ang family group chat kung saan natanggap niya ang malupit na mensahe ay biglang tumahimik at pagkatapos ng isang linggo, tuluyan na itong nawala, pinuwag ng walang anumang paliwanag. Ang mas makabuluhang pagbabago ay ang unti-unting pag-iwas ng angkan sa kanyang mga magulang. Nang magdaos ng binyag ang isang pinsan, hindi sila kasama sa listahan ng mga ninong at ninang. Nang magpasko sa tao ng family reunion, sa bahay ni Don Arturo, hindi sila inimbita. Walang formal na anunsyo, walang deklarasyon ng pagputol ng ugnayan. Sila ay naging parang multo, umiiral ngunit hindi na nakikita. 3 buwan matapos ang party, nakatanggap si Christine ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Isang real estate agent. Good morning, Doktra. Christine Reyes. Nagtatanong lang po sana ako tungkol sa property sa number 112 Acacia Street. Kayo po ba ang may-ari? Hindi po bahay po yon ng mga magulang ko. Bakit po? Ganun po ba? Kasi nakalista po ito para sa amin for sale. Naghahanap lang po kami ng karagdagang impormasyon para sa mga potential buyer. Ibinaba ni Christine ang telepono, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ibinenta nila ang bahay. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na 8 taon niyang binayaran. Kinumpirma ni Tita Pilar ang balita. Hindi na nila kayang bayaran ng mortgage. Walang ibang kamag-anak na gustong tumulong sa kanila. Ayon sa narinig ko, nakikitira sila ngayon sa isang maliit na guest house ng Tio Frank mo. At ginawa niyang malinaw pansamantala lang iyon. Kailangan nilang maghanap ng trabaho. Trabaho. Ang kanyang ama ay maagang nagretiro sa edad na 55. Ang kanyang ina ay hindi kailanman nagtrabaho sa labas ng bahay. Nabuhay sila sa kanyang pera at hindi man lang nila namalayan kung gaano sila naging dependent. Si Angelica po, hindi ba niya sila kayang tulungan? Isang tawang walang saya ang narinig niya mula kay Pilar. Si Angelica, siya mismo ay palubog. Kumalat ang kwento ng party. May kamag-anak tayo na may kakilala sa fashion industry. Nawalan siya ng isang malaking kontrata. Ang huling balita ko, part-time waitress na lang siya sa isang cafe sa BGC. Tumingin si Christine sa labas ng bintana.
Pinapanood sina Max at Mia na naglalaro sa maliit na park ng kanilang condominium. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan o paghihiganti. Isang malalim na pagod lang. Isang gabi 6 na buwan. Matapos ang party, habang naghahanda siyang matulog, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan hindi niya ito sasagutin. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello? Christine. Ang boses ay iba. Mas maliit. Ang dating makintab na kumpiyansa na laging bumabalot sa boses ni Angelica ay wala na. Angelica, pakiusap, wag mong ibaba, mabilis na sabi nito. Huminga ito nang nanginginig. Alam kong wala akong karapatang hingi ng oras mo, pero may kailangan akong sabihin. Umupo si Christine sa gilid ng kanyang kama. Nakikinig ako. Sorry. Ang mga salita ay basag. Sorry sa lahat. Sa paraan ng pagtrato ko sa iyo, sa mga sinabi ko, sa pagtawa ko sa text message na yon habang ikaw ay... Naputol ang boses nito. Kaya Amponi, habang nag-aagaw buhay ka, tumawa ako. Anong klaseng tao ang gumagawa niyon? Nagpatuloy ito. Tungkol sa pera. Hindi ko alam ang lahat. Alam kong nahihirapan sina mama, pero akala ko kaya nila. Hindi ko alam na ikaw pala. Sa loob ng 8 taon. Christine, paano nangyaring hindi ko nalaman? Nagtanong ka ba? Mahinang tanong ni Christine. Isang mahabang katahimikan. Hindi bulong ni Angelica. Hindi dahil ayokong malaman. Gusto ko yung pagiging paborito. Gusto ko yung lahat ay madali para sa akin. Mapait itong tumawa. Wala nang madali ngayon. Hindi ako humihingi ng pera, sabi ni Angelica sa huli. O ng kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo na nakikita ko na ngayon kung ano ako, kung anong ginawa nila mama. Nakikita ko na ang lahat. Huminga ng malalim si Christine. Kung ganoon, magsimula ka dyan. Tumayo ka sa sarili mong mga paa. Maging mas mabuti ka. Oo. Sabi ni Angelica, ang boses nito ay puno na ng luha. Sinusubukan ko. Mabuti. Sabi ni Christine at pagkatapos ay ibinaba na niya ang telepono. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi rin awa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, para sa kapatid niya, nakaramdam siya ng isang maliit na hibla ng pag-asa. Ang pagbagsak ay masakit, ngunit minsan, ito ang tanging paraan para matutong tumayo muli sa pagkakataong ito sa sarili nilang mga paa. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula sa gabi ng aksidente na nagwasak sa kanyang dating buhay at nagbigay daan sa isang bago. Nakatayo si Christine sa balkonahe ng kanyang bagong apartment, pinapanood ang paglubog ng araw sa abalang skyline ng Metro Manila. Ang apartment ay hindi malaki, isang simpleng 2-bedroom unit, ngunit ito ay maliwanag, malinis at 5 minuto lang ang layo mula sa ospital. At ang pinakaimportante sa lahat, ito ay kanya. Walang bayad sa mortgage para sa mga magulang na hindi marunong magpasalamat. Walang insurance premiums para sa mga taong tumawag sa kanya na pabigat. Renta lang mga bayarin sa kuryente at tubig. At isang college fund para sa kambal na patuloy na lumalaki bawat buwan. Nasa bahay ni Don Arturo sina Max at Mia para sa hapon. Ang kanyang lolo ay naging isang permanenteng bahagi ng kanilang buhay. Tuwing linggo, sinusundo niya ang mga bata para sa kanilang adventures sa zoo, sa parke, sa mga museo. Naging siya ang ama na hindi kailanman nagkaroon si Christine at ang lolo na karapat-dapat sa kanyang mga anak. Si Tita Pilar naman ay higit pa sa isang kamag-anak. Siya ay naging isang kaibigan. Ang kanilang 2 beses sa isang buwang hapunan ay naging sagrado, isang pagkakataon para sa tawanan, mga kwentuhan at payo na walang halong paghusga. Alam mo ba kung ano ang hinahangaan ko sa'yo? Sabi ni Pilar kamakailan. Hindi ka naging mapait. Maraming tao ang magiging ganoon sa sitwasyon mo. May karapatan ka. Ano naman ang mapapala ko doon?
Sagot ni Christine. Ang kapaitan ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ibang tao ang mamamatay. Tungkol naman sa kanyang mga magulang, wala silang direktang komunikasyon. Ngunit ayon sa mga bulong-bulungan sa pamilya, nananatili pa rin sila sa guest house ng kanilang Tio Frank. Si Victor ay nakakuha ng part-time na trabaho sa isang hardware store. Si Imelda naman ay gumagawa ng bookkeeping para sa isang lokal na simbahan. Hindi sila umuunlad, ngunit nabubuhay sila. May mga araw na naiisip niya sila kung naaalala ba nila siya, kung namimiss ba nila siya, kung mayroon ba silang pinagsisisihan. Ngunit hindi na niya hinahanap ang mga sagot sa mga tanong na yon. 34 na taon niyang pinasan ang kanilang mga problema. Oras na para ibaba ang mga ito. May kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Dr. James. May dalang 2 paper bag ng pagkain. Ang kanilang pagkakaibigan na nagsimula sa trahedya sa loob ng isang ambulansya ay dahan-dahang namulaklak at naging isang bagay na mas malalim. Naisip ko baka pagod ka na para magluto ngayong gabi. Sabi niya, lagi akong pagod, James, biro ni Christine habang pinapapasok siya. Pero salamat, habang inihahanda nila ang hapunan, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Don Arturo, may kalakip na larawan. Sina Max at Mia, puno ng tsokolate ang mga mukha masayang masaya habang kumakain ng ice cream na ipinagbawal niya. Napangiti si Christine. Ito ang kanyang pamilya ngayon. Maliit hindi perpekto, ngunit totoo. Kinaumagahan habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit, isang sulat ang nahulog mula sa isang lumang libro. Nakita niya ang address ng kanyang mga magulang sa sobre, ngunit walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang tseke. Ang halaga ay maliit lang. Halos hindi sapat para sa isang linggong grocery. At sa ilalim nito may isang maikling sulat kamay, ang sulat ng kanyang ama. Isang maliit na bahagi para ibalik sa iyo. Patawad. Tinitigan ni Christine ang tseke. Tinitigan niya ang 2 salitang iyon. Patawad. Isang salitang 8 taon niyang hinintay. Walang naramdamang galit si Christine. Wala ring tuwa. Dahan-dahan pinunit niya ang tseke sa 2, tapos sa 4 at itinapon sa basurahan. Ang kapatawaran ay hindi na sa pera. Hindi na ito tungkol sa pera. Ang kapatawaran na tuklasan niya ay ang katahimikang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa pag-asang magbabago sila. Lumabas siya sa balkonahe at huminga ng malalim. Ang pagmamahal ay hindi isang transaksyon. Hindi ito isang gantimpala para sa pagiging kapaki-pakinabang. At walang halaga ng pera, oras o lakas ang makakabili sa isang bagay na dapat ay malayang ibinigay sa simula pa lang. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Baka balang araw tunay na magbago ang kanyang mga magulang. Baka balang araw may isang tunay na pagkakasundo. Kung mangyari iyon, haharapin niya ito. Ngunit hindi siya maghihintay para doon. Hindi niya huhubugin ang kanyang buhay sa pag-asang maaaring hindi dumating. Ang buhay niya ay kanya na ngayon. Ang kanyang lakas, ang kanyang pera, ang kanyang pagmamahal. At sa wakas, malaya na siya. 6 na buwan pa ang lumipas. Ang buhay ni Christine ay pumasok sa isang payapang ritmo. Ang kanyang mga araw ay puno ng trabaho sa ospital at ang kanyang mga gabi ay para sa tawanan at mga yakap ni na Max at Mia. Ang relasyon nila ni James ay lalong lumalalim. Siya ay naging isang konstanteng presensya ng suporta at pagmamahal sa kanilang maliit na mundo. Ang anino ng kanyang nakaraang pamilya ay halos tuluyan ng naglaho. Isang gabi mahigit hating gabi na habang mahimbing siyang natutulog isang marahas na pagring ng telepono, ang gumising sa kanya, isang hindi pamilyar na numero. Sa pagod, naisip niyang wag na lang itong sagutin, ngunit may kung anong puwersa ang nag-udyok sa kanya. Hello? Sagot niya, ang boses ay magaspang dahil sa antok.
Christine! Ang boses sa kabilang linya ay desperado at puno ng takot. Si Angelica. Christine, tulong si Mama. Si Mama. Inatake sa puso. Biglang nagising ang buong diwa ni Christine. Umupo siya sa kama. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ano, saan kayo? Nasa St. Luke's kami sa ER. Hindi siya makahinga kanina. Christine, natatakot ako. Sabi ng doktor malala daw. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan. St. Luke's ang ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang ironiya ay malupit. Sige, papunta na ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging kalmado at propesyonal. Ang doktor sa loob niya ang pumalit. Pagkababa ng telepono, napahawak siya sa kanyang sentido. Isang alon ng mga emosyon ang sumalpok sa kanya, galit-sakit at isang bakas ng obligasyon na akala niya ay matagal na niyang ibinaon. Tinawagan niya si James. Sa loob ng 15 minuto, naroon na ito handang magbantay sa kambal. Sigurado ka ba dito? Tanong ni James, hinawakan ng kanyang balikat. Hindi mo kailangang gawin ito. Kailangan, sagot ni Christine. Pero hindi bilang anak, bilang doktor. Pagdating niya sa emergency room, ang eksena ay isang pamilyar na kaguluhan. Ngunit sa isang sulok, nakita niya ang kanyang pamilya at ang tanawin ay sumaksak sa kanya. Si Victor, ang dating marangal na ama, ay nakaupo na kayuko, mukhang mas matanda ng 10 taon. Si Angelica naman ay nakatayo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang damit ay simple at mura malayo sa dating influencer na kumikinang. Sila ay mukhang talunan. Pagkakita nila sa kanya, para silang nakakita ng isang aparisyon. Christine! Sabi ni Victor, tumatayo ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Christine. Lumapit siya kay Angelica. Anong nangyari? Ibigay mo sa akin ang lahat ng detalye. Ang dinamika ng kapangyarihan ay tuluyan ng bumaliktad. Dito sa ospital na ito, siya ang may kontrol. Siya ang may kaalaman. Siya ang may kapangyarihan. Habang kinakausap niya ang attending physician, nalaman niyang malubha ang lagay ni Imelda. Isang massive heart attack. Kailangan nito ng agarang angioplasty. Ako ang cardiac surgery resident on call ngayong gabi. Sabi ni Christine sa doktor. I update niyo ako sa lahat. Gusto kong makita ang kanyang chart. Humarap siya sa kanyang ama at kapatid. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at takot, mga emosyon na siya mismo ang nakaramdam sa loob ng ambulansya. 1 taon na ang nakalipas. Kailangan niyang maoperahan. Sabi ni Christine, ang kanyang tono ay walang emosyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Biglang may naalala siya. Ang kanyang duty, hindi niya maaaring iwan ang ospital. Ngunit paano ang kambal? Tumingin siya kay Angelica, na minsan ay tumawa habang siya ay nag-aagaw buhay. Isang pagsubok, isang huling pagsubok. Angelica, sabi niya, kailangan kong manatili dito. Kailangan kong asikasuhin si Mama. Walang magbabantay kina Max at Mia pagkagising nila. Nakita ni Christine ang pag-unawa at pag-aatubili sa mga mata ni Angelica. Ito ang pagkakataon nito. Ako. Mabilis na sagot ni Angelica, walang pag-aalinlangan. Ako ang magbabantay sa kanila. Ibigay mo sa akin ang susi. Alam ko kung ano ang gagawin. Pakiusap, Christine. Pagalingin mo si Mama. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Christine hindi ang isang karibal, kundi ang isang kapatid na natatakot. Tumango siya, kinuha ang susi ng kanyang apartment sa kanyang bag at iniabot ito. Ang simpleng pag-abot na yon ay mas mabigat kaysa sa anumang transaksyon sa bangko. Habang naglalakad siya papunta sa operating room, naramdaman niya ang mga mata ng kanyang ama na nakasunod sa kanya. Siya ang kanilang huling pag-asa. Ang anak na kanilang itinakwil ay siya na ngayong kanilang tanging tagapagligtas. Ang operasyon ay tumagal ng 4 na oras. Sa bawat hiwa, sa bawat tahi, itinabi ni Christine
ang lahat ng personal na nararamdaman. Sa loob ng operating room si Imelda ay hindi ang inang nanakit sa kanya. Siya ay isang pasyente na nangangailangan ng kanyang tulong. At ibinigay ni Christine ang lahat ng kanyang galing. Nang lumabas siya pagod, ngunit matagumpay, naghihintay pa rin si Victor sa parehong upuan. Tumayo ito nang makita siya. Okay na siya, sabi ni Christine. Naging stable na siya, pero kritikal pa rin ang susunod na 48 oras. Isang alon ng coke ang bumalot kay Victor. Napaupo ito at napahagulhol hindi bilang isang marangal na ama, kundi bilang isang matandang lalaki na takot na takot. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Christine ng isang pahiwatig ng awa. Kinaumagahan pagkatapos ng kanyang duty, umuwi si Christine. Pagbukas niya ng pinto, isang di pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Angelica sa sahig ng sala mahimbing na natutulog ang kanyang ulo ay nakasandal sa sofa. Sa sofa, mahimbing ding natutulog sina Max at Mia. Bawat isa ay nakasandal sa magkabilang balikat ni Angelica. May isang libro ng pambatang kwento na nakabukas sa kanyang kandungan. Sa mesa sa kusina, may nakahandang almusal, sinangag itlog at mainit na kape. Isang simpleng gawa, ngunit para kay Christine ito ay nagsasabi ng lahat. Makalipas ang 2 araw nagkamalay si Imelda. Si Christine ang unang tao na gusto niyang makita. Pumasok si Christine sa silid hindi bilang anak, kundi bilang doktor. Si Imelda ay mahina, napapalibutan ng mga tubo at makina. Ang kanyang dating mapanumbat na mga mata ay puno na ngayon ng luha at pagsisisi. Christine, di bulong nito ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ikaw, niligtas mo ako. Tumango lang si Christine. Pagkatapos ng lahat, nang ginawa ko sa'yo, bakit dahil yon ang trabaho ko? Sagot ni Christine. Umiling si Imelda, ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy. Hindi, patawarin mo ako anak, patawarin mo ako sa lahat. Ito na. Ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Ngunit ngayon, sa pagkarinig niya, hindi na ito kasing bigat ng dati. Huminga ng malalim si Christine. Umupo siya sa tabi ng kama. Makinig po kayo, ma, at makinig kayong mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ina. Pinapatawad ko kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pero linawin natin ang lahat. Ang dating Christine, ang bangko ninyo, ang tagasalo ng mga problema ninyo, patay na siya. Namatay siya sa loob ng ambulansyang iyon. 1 taon na ang nakalipas. Kung gusto ninyong maging bahagi ng buhay ko at ng mga apo ninyo, ito ang bagong kasunduan. Walang pera, walang obligasyon, walang panunumbat. Ang magkakaroon lang ay respeto. Respeto sa akin sa aking oras at sa aking mga desisyon. Kaya niyo bang ibigay iyon? Nanginginig na tumango si Imelda. Kaya ko anak, kahit ano. Paglabas ni Christine sa silid naghihintay sa labas sina Victor at Angelica. Narinig nila ang lahat. Walang nagsalita. Ngunit sa kanilang mga mata, nakita ni Christine ang pag-unawa, ang pagtanggap. Makalipas ang ilang buwan, 1 linggo ng hapon, sa apartment ni Christine, may isang maliit na salo-salo. Naroon si Don Arturo, si Tita Pilar at si James. At sa unang pagkakataon, naroon din sina Victor, Imelda at Angelica. Ang kapaligiran ay medyo awkward ngunit hindi na nakakalason. Si Imelda, napayat na ngayon ngunit mas malusog, ay tahimik na nagbabasa ng libro kasama si Mia. Si Victor ay tinuturuan si Max kung paano magbuo ng isang laruang kotse. Si Angelica ay tumutulong kay Christine sa kusina naghuhugas ng mga plato. Pinanood sila ni Christine. Hindi ito ang perpektong pamilya mula sa mga larawan ni Angelica. Malayo dito. May mga sugat na hindi na kailanman maghihilom ng tuluyan. Ngunit ito ay isang bagong simula. Isang bagong kasunduan. Hindi niya nabawi ang pamilyang nawala sa kanya. Sa halip sa pamamagitan ng sakit at tapang bumuo siya
ng isang bago. Isang pamilyang nakatayo hindi sa obligasyon ng dugo, kundi sa pundasyon ng katotohanan, respeto, at isang kapatawarang pinaghirapan. At sa wakas, naramdaman ni Christine hindi lang ang pagiging malaya, kundi ang pagiging buo.